Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So, welcome po ulit sa ating pag-aaral. So, episode 58 na po tayo. Marami-rami na. Almost 1 year and 2 months na uli. Going to 1 year and 2 months na uli ang ating ginagawang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, ito po ay para sa ikapurihan ng ating Panginoon at higit sa kaililigtas ng mga taong nakikinig sa ating mga pangaral. So, nawa ay makatulong kahit konti itong video na ito sa sa ating personal na buhay, sa espiritual at upang makakilala tayo sa ating Panginoon. So, muli ay pag-aralan natin yung ating series na tungkol sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. So, nasa pangatlong episode na po tayo ng series na ito. So, nakita natin, unang pinag-aralan natin ang layunin ng pagparito ng Panginoon. Alam natin na tiyak na darating ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon ayon sa hula, ayon sa banal na kasulatan, ayon din sa kanya siya muling babalik. At ang layunin ng muling pagparito ng Panginoon na pag-usapan natin na upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya. Kaya nga kung tayo po ay hindi naghihintay, so sikapin natin sa pagbabalik ng Panginoon, naghihintay ka na rin. At kung alam mo kung saan yung hintayan, yung tamang hintayan ng ating Panginoon, ito po yung sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia na tinatawag. So tayo po ay merong isang iglesia ng Panginoon na tinayo. Ito yung tinatawag na Universal Body of Christ. So maraming nagke-claim na sila yan, pero isa lang po ang nagmimay-ari nito. Isa po ang founder, maliban ng ating Panginoon. Siya po yung nag-iisang ah, tagapagligtas ng kanyang katawan. So sa atin po, tayo pong mga maliliit na bahagi ng katawan ng Panginoon, ang tawag sa atin ay mga sangkap o ligament ng iisang katawan. So nagiging bahagi rin po tayo ng katawan ng Panginoon na kanyang ililigtas kung tayo po ay patuloy na susunod sa kanyang aral. Maliwanag sinabi ng Panginoon sa John 8:31 na sinabi niya sa mga Hudyo, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. So ang pagkakakilanlan lang pala na ikaw ay kabilang sa katawan ng Panginoon na kanyang ililigtas ay sumunod ka sa kanyang aral. So dapat sa atin nagsusuri po tayo. Minsan yung aral na tinanggap natin hindi aral ng Panginoon. At sa kanyang pagbabalik, isa lamang yung kanyang ililigtas. Ito po yung mga naghihintay sa kanya sa loob ng iisang katawan ng Panginoon. At another layunin ng Panginoon upang tanggapin yung mga papuri at pasasalamat o yung parangal na ginagawa natin sa kanya, yung ginagawa natin pagpupuri sa tuwina ay titatanggapin ng Panginoon lahat sa kanyang muling pagparito ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga sa atin, kung hindi po tayo sanay magpuri sa Panginoon, magbigay ng karangalan sa Panginoon, so magsimula na po tayo habang hindi pa siya dumarating para tayo ay mapabilang sa magbibigay sa kanya ng kapurihan. Alam natin ang Diyos ay karapat-dapat sambahin at purihin dahil siya yung ating creator ng lahat ng bagay. Siya yung nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin, siya yung lumikha sa atin, ano man meron tayo galing sa kanya, maliban sa kasalanan natin. Kaya nga sa atin yung pagbibigay kapurihan, katulad ng ginagawa po natin 'to, binibigyan natin siya ng karangalan sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Kasi ang tao po ay hindi siya mamumulat kung sino ang Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos, kung hindi po siya mag-aaral ng kanyang salita. Ang Biblia po ay salita ng Diyos, kaya kung po tayo ay talagang sa Diyos, gusto natin ito at tatangkilikin po natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa John 8:47, kung tinatanggap niyo ang salita ko, ay tunay nga kayong sa Diyos. Ngunit ang sinumang ayaw tumanggap ng aking salita ay hindi yan sa Diyos. So, mapapakilala pa lang natin sa ating sarili kung sino tayo ngayon. Makikilala natin kung sino tayo, kung tayo sa Diyos o hindi. Dalawa lang naman ang kingdom dito sa lupa.
kingdom ng Panginoon at kingdom ng dyablo. Kung hindi tayo sa Panginoon, wala pong neutral place, automatic po tayo sa kalaban ng Panginoon. Kaya nga sikapin natin na tayo ay huwag mapabilang doon sa kalaban ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay naghahangad magkaroon ng buhay na walang hanggan, ngayon pa lang, tanggapin natin yung mga paalala ng Biblia o paalala ng Diyos sa atin kung paano tayo makararating sa buhay na walang hanggan. So, another thing kung bakit ang Panginoon ay muling babalik at ano yung layunin ng Panginoon sa kanyang pagparito. So, ito yung gagawin niya sa kanyang muling pagbabalik. Siya ay para humatol. At ang hahatulan niya rito ayon sa 2 Thessalonians chapter 1 ay yung mga taong hindi sumusunod sa ebanghelyo at hindi nakakilala sa ating Panginoon. Basahin po natin 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9 o verse 8 verse 8 to 9. Sabi rito, darating siya sa gitna naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sa verse 9, ang magiging parusal na ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. So, merong parurusahan ang Panginoon sa kanyang muling pagparito. Ito yung tinatawag nating pagdalik ng Panginoon para bang ito na yung katapusan ng lahat ng bagay. Parang hahatol na yung nag-iintay sa ating lahat. So, habang hindi pa po dumarating ang Panginoon, siya po ay Savior pa rin. Pero sa pangalawang pagbabalik niya, ang magiging activities niya ay hatulan tayo. Kung mapapansin natin yung unang pinag-usapan natin upang iligtas yung mga naghihintay sa Kanya. Ito po sa pagbabalik niya, uunahin niyang agawin yung mga mananampalataya o yung kanyang church dito sa sanlibutan. Ang sabi, ito yung tinatawag nating rapture. Sa araw na yon, darating siya upang iligtas yung mga naghihintay sa Kanya. At doon sa mga may iwan, mapapansin natin dito, ay meron siyang gagawing hatol sa sanlibutan ito. At ito yung mga taong may iwan, makakaranas ng Great Tribulation, yung mga Israelita na hindi sumunod sa Panginoon, dadaan sila sa matinding pag-uusig, matinding kapighatian. At kapag po sila nakalagpas doon, so haharap at haharap din sila sa paghatol para tanggapin nila yung tamang kaparusahan. Kaya nga, kung titingnan natin dito, ang pagdating ng Panginoon ay isang para bang kung titingnan natin, para bang katapusan na ng lahat ng bagay. Para bang wala na talagang taong para bang makakatagal sa sobrang hirap o sa sobrang kapighatiang daranasin niya. So kung titingnan natin dito, ang sabi, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Imagine niyo para bang ang parusa ay dumating sa sanlibutan ito at kasama ng mga mapapahamak dito. Ang sabi nga rito, nasa gitna ng naglalagablab na apoy. Para bang ang parurusahan niya rito yung mga nasa apoy na, eh. Sabi kung titingnan natin, uunawain natin mabuti, sabi, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. So pagdating niya, merong mga tao doon siguro na hindi natin ma-figure out na mabuti. Pero sabi rito kasi, merong taong mga parurusahan yung mga lahat ng hindi kumilala sa apoy. So ito yung final judgment nila, para yung tinatawag nating Great White Throne ng ating Panginoon kung hindi ako nagkakamali. Kasi sa Great White Throne ng Panginoon, ito yung final judgment ng lahat. Pero kung titingnan mo rito, ang pinarurusahan dito ng Panginoon, yung hahatulan ng Panginoon dito, ay yung mga nandun na sa apoy. Ibig sabihin, yung mga nangamatay,
na puwedeng nasa Hades o nasa Tartarus, parurusahan niya na lahat yang mga 'yan at yung mga dadatnan niya sa ibabaw ng lupa, ito po yung makakaranas ng mga matinding paghihirap. Kaya nga kung babasahin kasi natin sa Revelation chapter 20, mga kapatid, ang senaryo kasi do'n ay, sa pagbalik niya, aagawin niya yung ano, aagawin niya yung mga yung para sa kanya. Sasalubungin siya sa alapaap ayon sa, ah, aklat ng mga gawa sa kanyang pagbabalik o sa Korinto, sabing gano'n. Para kuhanin yung mga nananampalataya sa kanya para makaiwas do'n sa puot ng Diyos o sa hatol ng Diyos sa kanyang muling pagparito. Kung titingnan natin, ang tinutukoy na parurusahan dito yung mga definitely hindi kumilala sa Diyos. At ang question nga sa atin, gaano ba natin kakilala ang Diyos? Kilalang-kilala ba natin siya o tayo ba talaga ay, um, sumusunod sa kanya bilang tanda ng pagkilala o, ah, pinararangalan ba natin siya, sinasamba ba natin siya kung talagang kilala natin? Minsan na hindi natin naisasama sa buhay natin yung programa ng buhay natin, yung kilanlin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Minsan hindi po natin naisasama ito at kadalasan nakakaligtaan natin ito sa sobrang hirap ng buhay natin dito o sa sobrang busy o sobrang yaman o sa pagiging tanyag natin. Talagang minsan di natin naisasama ang plano na kilanlin ang Diyos sa buhay natin at ang isang matinding, ah, problema ng tao, lahat sila gusto sa Diyos 'pag namatay, lahat sila gusto o lahat halos na nakausap natin, gusto nila sa langit na makapiling ang Diyos. Pero kung titingnan natin dito pa lang sa lupa, dapat kinikilala natin siya para pagdating natin sa kanyang kaharian, hindi tayo maninibago. Ibig sabihin kilala natin yung gusto nating makasama palagian. So, parang ang hirap yata tanggapin na, gusto mo sa isang bahay ng Panginoon and then hindi mo naman siya kinikilala o hindi ka naman wala ka namang relasyon sa kanya. Titira ka sa isang bahay na walang relasyon, para bang gano'n. Parang ang hirap yata ng situation ng gano'n, yung walang communication, walang relationship, then suddenly pupunta ka do'n ka titira. So, hindi po gano'n ang sitwasyon dapat natin. Ngayon dito pa lang sa lupa ay, binibigyan na tayo ng, Diyos ng ano, pagkakataon. Kaya nga yung paalala ng Panginoon sa aklat ng mga ngaral, chapter 12 verse 7, ang sabi rito, "Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang iyong katawang lupa at ang iyong espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito." Kaya nga dito sa lupa ang paalala ng isa sa pinakamatalinong, lumakad dito sa ibabaw ng lupa, alalahanin mo siya. Sino ba yung siya dun? Yung Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Sabi nga, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang iyong katawang lupa at, magbalik ang iyong espiritu magbalik sa Diyos na nagbigay nito. So, yung espiritu natin o yung kaluluwa natin, haharap yan sa ating Panginoon. Ang sabi nga dun kung ipagpapatuloy natin dun sa verse 13 and 14 ng, mga Ngaral chapter 12, ang sabi ro'n, "Ano man ang iyong ginawa, hayag man o lihim, mabuti man o masama, isusulit natin sa Kanya." So, yung pagsusulit na yun ang magiging dahilan kung tayo ba ay makakapasok sa kanyang kaharian o hindi. Kaya nga kung tayo ay naghahangad magkaroon ng buhay na walang hanggan, yan ang paalala sa atin, alalahanin mo ang Diyos o kilanlin natin ang Diyos sa madalit salita. Kasi yung mga hindi talaga nakakilala sa Diyos ang parurusahan ng ating Panginoon. So, hindi natin puwedeng sabihin na hindi natin kilala ang Diyos, kasi ang Diyos ay nagpakilala sa atin sa dalawang pagkakataon. Una, sa pamamagitan ng creation, pamamagitan ng kanyang mga nilikha, ang Diyos ay nagpakilala sa atin. Kung mapapansin natin, ititingin natin yung ating mga mata sa paligid natin,
mamamangha ka sa mga bagay na nilikha ng Diyos na isang katibayan na nandiyan siya. Imaginin ninyo yung araw, kung ang araw ay, ah, simula ng nilikha ay ganyan na siya, mainit. Bakit hanggang ngayon sa after ng napakahabang panahon hindi siya nauubusan ng gatong, wala naman nagpapadaig sa kanya, bakit lagi siyang nagliliyab, lagi siyang mainit. Ang purpose ng araw sa atin para magbigay ng init sa atin, yung tamang init, hindi yung sobra. Imaginin natin kung ang mundo napalapit-lapit ng kaunti sa araw, malamang, mga sunog tayong lahat. Gano'n kadakila ang mga gawa ng Diyos. Kung ito nama'y malayo ng konti baka ma-frozen naman tayo. So, kung titingnan natin napaka-accurate ng Panginoon para lamang sa kabutihan natin. Hindi niya ginawa mas malapit tayo sa araw o hindi niya ginawa na mas malayo tayo sa araw. So, ang ginawa niya talaga ay napakasakto sa pangangailangan natin. Kaya nga doon pa lang sa isang aspeto na 'yon ay dapat nakikilala natin ang Diyos. Ako mas na-appreciate ko yung ano, sa lahat ng nilikha ng Panginoon na nahahawakan ko at, nalalapitan, na-appreciate ko yung pagkalikha ng Diyos sa mga bulaklak. Bilang isang, nagpipintura din po ako ng sasakyan dati pero napakahirap, timplahin yung may mga, kulay na mayroong mga dalawang, klase, yung two-tone na tinatawag na walang gap o walang boundaries, parang ang hirap gawin. Kung titingnan natin, makakakita tayo ng mga bulaklak na napakaganda ng kulay minsan sa isang petal, dalawa o tatlong kulay na nakikita natin at napaka-perfect nung ano, yung transition ng kulay nila napaka-ano yung kung papaano ito nagme-merge sa isa't isa. So, bihirang makakagawa ng kamay ng tao nung gano'n at bilang isang, ah, kumikilala sa Diyos, na-appreciate ko yung bagay na yun sa mga ginawa ng Diyos. Maraming pang ginawa ang Diyos sa buhay natin at, magbibigay ng pagkakakilanlan sa Kanya. Tayo mismong mga tao, bakit tayo ganito ang itsura natin, bakit tayo ganito, bakit nagagawa natin yung mga bagay na hindi nagagawa ng iba. Kasi nga tayo nilikhaan ng Diyos ayon sa kanilang wangis. Kaya nga yung isang, pribilehiyo na yon dapat proud tayo na tayo nilikha ayon sa kalarawan ng Diyos. Kaya nga kung meron tayong dapat, ipagmapuri sa oras na ito o isang way o isang paraan para purihin ng Diyos dahil hinilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So, yun pa lang ma-appreciate na natin yung, mga bagay na nilikha niya para makilala natin siya at sa hindi lamang sa creation nagpakilala ang Panginoon, kahit saan ka lumingon, talagang meron kang makikilalang isang Diyos na lumilikha ng lahat ng bagay. So, another thing para makilala mo siya, ito yung tinatawag na special revelation ni God sa atin. Ito yung, words of God at nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, pamamagitan ng kanyang anak, naparito yung anak. So, ang Biblia ang salita ng Diyos na tinatawag natin na kung titingnan natin sa general, revelation o yung tinatawag na creation, hindi natin, natitiyak kung ano ba yung gusto at ayaw ng Diyos sa ating mga nilikha. Nakikita lang natin yung kanyang majesty, yung kanyang kadakilaan sa pagkalikha niya pero hindi ito nagbibigay ng message sa atin kung ano ba yung kanyang will, kung ano yung kanyang ayaw, kung ano yung kanyang gusto, ano yung, dakilang layunin niya sa pagkalikha sa atin. Kaya nga gumawa siya ng panibagong, pagpapahayag, ito sa pamamagitan ng kanyang salita para lamang makilala natin siya ng husto. Kaya nga kung titingnan natin sa buong mundo, lahat halos ng mga tao ay kabilang sa isang religious organization kahit iba-iba. Kasi nga meron lahat ang relihiyon, lahat gustong sambahin ang Diyos na hindi nakikilala o nakikita. At alam ng lahat ng tao sa mundo na merong Diyos na dapat sambahin. Ngayon bakit nagkaroon ng iba't ibang paraan, iba't ibang practices
dahil nga meron tayong iba't ibang reference. Kaya nga kung tayo po ay hindi, makakasumpong ng katwiran o ng katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, napupuri natin ang Diyos sa maling paraan o para bang, binibigyan natin ng paglilingkod ang Diyos o pinaglilingkuran natin ang Diyos sa hindi niya kalooban o hindi niya paraan. Kaya nga sa atin, yung instruction ng banal na kasulatan mahalaga po ito sa mga taong, gustong magpuri, magbigay ng karangalan sa Diyos at, makasunod at higit sa lahat makakilala ng tunay sa ating Diyos kung sino dapat nating sambahin. Kaya nga kung walang banal na kasulatan na siyang magpapakilala sa Diyos, talagang magkakaiba-iba po tayo ng pagpupuri. Kaya sa pagbabalik niya, yung kapurihan ng Panginoon, yung, pasasalamat na ginagawa natin sabi, tatanggapin niya. Saan pa po ba tayo natuto ng pagsamba at papuri sa Kanya? Sa Kanyang mga instruction. Kaya nga tayo, tinuturuan tayo ng tamang pagsamba, tamang pagpupuri sa pamamagitan ng Kanyang special revelation. Kaya nga sa pamamagitan ng creation at ng Kanyang mga salita, ng Kanyang aklat, ng Biblia, imposibleng hindi po natin siya makilala. Ngayon kung ayaw mo pa rin siyang kilanlin sa pamamagitan ng dalawang paraan na yon, so tayo po yung tiyak na parurusahan. Tayo po yung, sabi, ah, mawawalay sa kaluwalhatian at presensya ng Diyos kasi sa impyerno po wala dun yung presensya ng Diyos, eh. Kaya nga sabi rito darating siya sa gitna naglalagablab na apoy. So ito po yung nasa Hades, ito po yung mga tao na nasa napahamak na. Alam niyo po ba bago tayo dumating sa, Judgment Day o bago tayo mapasok doon sa Tartarus, dito pa lang sa lupa ay meron tayong natatanggap na na judgment sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga kung minsan akala natin 'pag namatay na ang isang tao, papasok na 'yan sa langit. Akala natin ang lisensya sa pagpasok sa buhay na walang hanggan ay once na namatay ang isang tao, pero may babala po ang Panginoon sa bawat isa sa atin, eh, para hindi po tayo mahatulan niya. Ang gusto kasi ng Panginoon tayo ay iligtas niya, pero kung tayo po ay hindi makakasunod sa ating Panginoon, lalo higit sa kanyang mga aral, 'pag namatay po tayo meron tayong isang kalalagyan na permanente na bago pa tayo ilipat sa hell. Kaya nga ang itsura nun parang hell na rin. Kaya kung ano yung sinasabi ng, banal na kasulatan, yung special revelation ni God para sa ating mga tao, dapat sinusunod natin. So basahin natin sa John chapter 12, verse 47 to 48. Sabi ng Panginoon, "Kung mapakinggan ni naman ang aking salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas." Ito yung sa panahon na kanyang pagparito, kung maraming tao rin naman po ang hindi nakikinig sa kanya, ang sabi niya, "Hindi ko kayo hahatulan, kasi naparito ako para iligtas ko kayo." Pero ang sinabi niya sa verse 48, "May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw." So, ibig sabihin yung huling araw na tinutukoy natin dito, yung huling araw natin dito sa lupa. At 'pag tayo'y namatay, 'pag sinabi ng banal na kasulatan yung hindi nanalig sa kanya ay parurusahan. Parurusahan niya yung mga hindi nakaisa niya, parurusahan yung mga taong hindi tumalima sa kanya, parurusahan yung mga taong, tumalikod sa kanya. Yun po yung mangyayari. Kasi yun po yung kanyang salitang ipinahayag dito sa lupa. Kaya nga kung tayo'y nagpapasawalang bahala sa buhay, akala natin 'pag namatay tayo, 'pag binendisyonan tayo ng holy water, sa langit na tayo. Nagkakamali po tayo, wala pong gano'ng katuruan sa Biblia. Ang tinuturo ng Biblia sa atin dito, lalo higit sa paalala ng Panginoon sa atin dito, tanggapin natin yung mga salitang ipinahayag ng Panginoon para po tayo ay hindi mahatulan.
Kaya nga yung salitang hahatol sa atin dito, habang wala pa ang Panginoon na siyang hahatol sa ating lahat, yung salita ay may kapangyarihan din magtaboy sa atin o magdala sa atin. Una, sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, sa kaparusahang walang hanggan. Kaya nga yung special revelation ng Panginoon, yung banal na kasulatan, mahalaga po ito para makilala natin ang Diyos. So kung titingnan natin, sabi sa versa 9, ang sabi ng Panginoon dito sa 2 Thessalonians uli, sa unang verse natin. Ang sabi rito, verse 8 pala. Sabi, darating siya sa gitna ng apoy upang parusahan ang hindi kumilala sa Diyos. So, tinukoy po natin yung mga hindi kumilala sa Diyos. Ang pangalawa, at ang hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Yung tungkol sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. So, kahit nakakilala ka sa Panginoon, kahit kilala mo ang Panginoon, alam mo may Diyos, alam mo na merong manlilikha at lumikha ng lahat ng bagay, kahit alam mo na ikaw ay nilikha rin ng Diyos. So, meron pong tinatawag na ebanghelyo. Ito yung mabuting balita para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kapag hindi po tayo sumunod sa ebanghelyo, kaya sabi rito, ang parurusahan ay mga hindi kumilala sa Diyos at mga hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus o yung ebanghelyo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Pag hindi po tayo nakasunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon, tayo po ay parurusahan. Bakit mahalaga yung ebanghelyo ng Panginoon o yung mabuting balita? Ano ba yung good news na tinatawag? Kung isa-summarize natin ang good news dito o yung ebanghelyo ng Panginoon, yung kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay na nagre-result sa atin ng pagkatubos sa ating mga kasalanan at kung tayo tutugon sa sistema ng biyaya ng Panginoon, meron po tayong ebanghelyong dapat sundin. Ito po yung manalig tayo, magsisi tayo, magpahayag tayo, pabautismo tayo at manatili tayo sa pamumuhay Kristiyano. Ito po yung tinuturo ng Panginoon para hindi tayo maparusahan. Ang dami pong mananampalataya na hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang daming relihiyon sa ibabaw ng mundong ito, ang iba'y malalaki, mayayaman, pero hindi po sila sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. So, ang dalawang paraan kung paano parurusahan ng Diyos ang mga tao. Una, hindi kumilala sa Diyos. Pangalawa, hindi sumunod sa ebanghelyo. Ang dami pong nagpupuri sa Panginoon. 16 years po ako sa Saudi Arabia, talagang nakita ko yung kanilang faithfulness sa kanyang religion. Talagang 'pag oras ng sala kahit anong ginagawa mo, kahit nagda-drive ka, titigil ka talaga para manalangin. At gano'n sila ka-faithful sa kanilang religion. Ang problema, dininay naman nila ang ating Panginoon. So, minsan nakakalungkot isipin dahil sa iba't ibang reference na pinagkukunan ng ating paniniwala o pananampalataya, marami pong tao ang mapapahamak. Kaya nga mahalaga yung pagpapakilala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. At dito po natin makikita yung tamang paraan, tamang mga gawa dapat nating gawin, tamang pagsunod, lalo higit sa pagkilala sa Panginoon at pagsunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So, ang ebanghelyo ang gamot, ang solusyon sa ating mga kasalanan. Ang ebanghelyo ang nagiging dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, naririnig natin ang good news, pero paano ba natin mare-receive yung epekto ng good news sa buhay natin? Paano ba natin mapapakinabangan itong good news na ito? At ano yung dapat nating gawin? So, yung mga previous lesson na isinare ko dito, yun na po yung kaya nga ang pinag-usapan natin dito yung pangalawang pagbabalik na tiyak na nakarinig na kayo ng ebanghelyo. Kaya nga sa atin, pinakikita rito sa ating mga pinag-aaralan, totoo ang Diyos sa kanyang gagawing paghatol. Kaya nga sa sa pagparito niya, hahatulan niya yung mga taong hindi kumilala at sumunod sa ating Panginoon.
Ang magiging hatol nila ano, walang hanggang kaparusahan at kapahamakan, pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian. So, mga kapatid, isa palang verse 'yan yung ating pinag-usapan tungkol sa paghatol. Meron pa pong ibang, mga bersikulo na nagsasabi na ang Panginoon ay darating para humatol. Sa susunod na, episode, tuloy po natin. Nawa tayong lahat ay, ah, natuto. Nawa ay kahit papaano ay makatulong ito sa ating mga kaisipan. Nawa ay makita niyo rin ang, sinasabi ng banal na kasulatan para tayo ay makaiwas sa kahatulan. Ang Panginoon po ay paparito para humatol talaga. Habang hindi po siya humahatol pa, sikapin nating makilala natin siya at makasunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay po, hopefully sa next meeting makasama ko uli kayo at, pagpalain kayo ng Panginoon lalo higit sa mga nag-subscribe, do'n sa mga, ah, sumusunod sa ating mga, ah pangaral na ito. Nawa'y pagpalain kayo ng Panginoon, nawa'y gamitin din kayo ng Panginoon sa ganitong paraan. Kasi nga yung mandate ng Panginoon sa atin, yung great, commission ng Panginoon, "Humayo kayo't gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa." Kaya kung wala tayong pamasahe para pumunta sa ibang bansa, sa ganitong paraan magagawa po natin. So, ipahayag po natin o i-share po natin sa ating mga kaibigan, kapatid kung inaakala nitong, nakakatulong sa kanila. Okay po. Purihin natin ang Diyos na siyang lumalang sa atin at patuloy natin siyang paglingkuran. Palain po kayo. God bless po. See you again next meeting.